In this video, I'm going to talk about one scent only, yes, and I got this scent from Westworld PH. So, isa silang Shopee store. So, meron silang shop doon, of course. And then, ang itinitinda nila are usually Middle Eastern or Arab perfume. Actually, nabanggit ko na sila sa previous video ko. But no, I'm not working with them. I'm not sponsored or I'm not paid to make this video. Pero I just want to mention them kasi comparing yung mga price nila sa ibang shop, sobrang nakakamura sa kanila. I don't know kung paano nila nagagawa yon. Pero according sa isang video na napanood ko, parang they are Dubai-based. So, nakakahanap talaga sila ng mga Arab or Middle Eastern perfume. Actually, hindi ko naman talaga sila alam or wala ko narinig about them. Pero nung time na I am in search nung parang affordable na Yara, kasi nga gustong-gusto ko siya, actually Christmas wishlist ko pa siya last 2023. And then, hindi pa ako nakakabili kasi medyo namamahalan ako kasi usually 1.4 to 1.7 yung range ng price niya. Sa ibang shop, ayun, nakakita ako sa kanila ng 1,000, parang 100 lang. And then, sa kanila ako nag-check out. And then, nakita ko sobrang dami pala na Middle Eastern perfume. And meron sa shop nila halos lahat ng mga hinahanap ko. So, I immediately followed them. And then, ayun, from that day, sa kanila na talaga ako humahanap ng mga Middle Eastern perfume. Magbabrowse lang ako sa iba kapag wala akong mahanap sa kanila. So if ever na you are parang trying to collect Middle Eastern or Arab perfume, you might want to check their shop. Ililink ko sila sa baba. So anyway, ang pag-uusapan natin ngayon, as you've seen from the title and from our thumbnail, is about this precious scent. Ang ganda ng box niya, guys. Talagang ang Arab perfume is very consistent in terms of presentation and packaging. Look at this beauty. Ayan, so this is, I'm not sure if it is Amirat or Amira. Amirat Al-Arab. So, ito yung scent from, I think, ayan, Asdaf. Asdaf is parang sister yata siya or parang, actually, kabrand daw niya si Latafa. Hindi ko lang alam kung paano nagwo-work. So, explain nyo sa akin sa comment section. Pero sabi nila, connected daw to sa Latafa. And then yung Yara is from Latafa, diba? Meron dito parang code siya. I'm not sure. And then guys, I don't know kung nakikita nyo, but this box is velvet. Imagine guys, nasa box ka pa lang, Lux na. Box pa lang yan, velvet na. And then dito sa gilid, ayan, mababasa natin dyan is Princess of Arabia. Kasi yung Amirat Al-Arab daw, it means Princess of Arabia. And then, ganyan yung itsura niya. Just like Latafa, meron siyang extra protective layer dyan. Ayan. Ang ganda guys ng box. If you're going to give this as a gift, talagang vibe talaga siya. Magugustuhan talaga siya. So, if may mga friends kayo na girls, mahilig sa pabango, and or may nililigawan or girlfriends kayo, grabe, ang lux niya, actually, sobrang ganda niya. Actually, hindi ko talaga to bibilin. But then, one of my co-teachers is, nagpabili lang siya sa akin ng Arab perfume. Kasi parang ipinakita ko sa kanya yung Yara. And then, mahilig siya sa mga Arab perfume. So, nagtanong siya if may mga scent for guys. And then, ipinakita ko or pinromote ko sa kanya si Westworld. So, nagustuhan niya yung Prince of Arabia. Actually, hindi pa nakukuha ni sir sa akin. Kukunin ko lang and then ipapakita ko sa inyo yung itsura niya. Wait. Here's the scent. Ang pangalan nito is Prince of Arabia, Amir Al-Arab. So, black siya and then ganyan siya. Lux din yung, guys, kung may, ayan. Kung girls, kung kayo naman may mga kapatid or kayo naman may mga boyfriend or whatsoever, friend, special friend, husband, na gusto nyong regaluhan, ang ganda talaga niya, guys. Ayan, hindi ko siya binuksan kasi nga hindi naman siya sa akin. So, if gusto nyong malaman yung scent niya is makikiamoy ako pag inopen na niya. Pero right now, hindi ko siya bubuksan kasi nga hindi siya akin. We are going back sa aking i-review, which is ito, si Princess of Arabia. Ang ganda ng box niya, guys. And then wait nyo na makita nyo yung actual bottle kasi nandun ang exciting part. This is the bottle. Guys, ang ganda niya. So this is, ganun din yung nakalagay, Princess of Arabia. Velvet din siya. It's glass, yes. Tapos yung glass na yun is may balot na velvet. Ayan, kasi mabigat siya. And then medyo see-through siya ng konti. Ayan. Dalawa to actually for girls. Yung pong lalaki is yung Prince of Arabia. So, eto is yung Amirat Al-Arab Privé Rose. Kasi yung isa, yung hindi Privé Rose, yung original, yung color maroon, ilalagay ko dito. I'm actually torn kung alin yung bibilin ko sa kanilang dalawa. Pero may
medyo citrus forward daw yung scent na yun. It's parang a fruity scent. So, mas pinili ko to. Though hindi rin naman ako mahilig sa rose, pero yung pangalan niya is Privé Rose. Ayan, so eto siya. Rose gold yung cup niya, ganyan siya. And then yung namang isa is gold yung cup. Ang ganda niya guys, packaging 10/10. Natin pag-usapan kung ano yung amoy niya. It cost 888 pesos only sa Westworld PH because 900 to 1,000 pesos siya sa ibang shop. So, ito na yung pinakamura na nahanap ko sa Westworld na. So, ito yung maaamoy natin sa kanya according to Fragrantica, our takbuhan in terms of scent. Ang notes na daw are, ito yung main accords niya muna. Rose, sweet, fruity, musky, amber, powdery, white floral, vanilla, floral, and woody. O, diba? Sobrang dami. Ayan. Ito naman yung mga pinakang notes niya. Yung kanyang top notes, ibig sabihin ito yung una mong maaamoy kapag in-spray mo siya. Strawberry, grapes, and orange. The middle notes niya, kapag ito na yung medyo nag-tame down na siya, you will smell rose, white musk, gardenia, jasmine, ilang-ilang, and lily. And the base notes are tonka, or tonka bean, amber, and sandalwood. Ayan. This scent actually is, binili ko siya nang wala akong masyadong expectation. Alam niyo kung bakit ko siya binili aside from may nagpabili sa akin? Because of the packaging. Gusto ko siya i-display. But then, nung naamoy ko siya, talagang na-remind ako ng isang specific scent, guys, na palagi kong inire-recommend sa inyo and mamaya ko nasasabihin. Nung ni-review ko, nung nagbabasa ako or nanonood ako about this scent, sabi daw nila, it smells like parang rotten fruits or overripe fruit. Yung iba naman, ang description nila dito is a grandma type of floral or a dry rose scent. So ako, wala talaga ako expectation. Bilang sometimes nagda-declutter naman ako, sabi ko okay lang, kung hindi ko talaga magustuhan totally, pwede ko naman siguro ibenta. So ayun, binili ko siya and then inirest ko lang siya ng kaunti and then ayun, nung inamoy ko siya, this smells similar to Shalina Exclusive. Shalina Exclusive is a dupe to Delina Exclusive by Parfums de Marly. The first notes that you will get are sweet fruits. Ayan. Not plain strawberry. Very unique yung type of fruit niya kasi meron siyang grapes. Medyo may asim siya ng konti. Pero, kasi hindi usual sa pang-amoy ko na may mga grapes na scent or may mga grape na scent notes. Medyo may asim siya. Imagine the combination of strawberry, grapes, and orange. It's actually slightly boozy siya. Medyo champagne-y yung initial spray niya. Not champagne alcohol, but yung mga hindi alcoholic na drinks, yung mga hindi masyadong alcoholic na drinks, very sweet and bubbly yung scent na una mo ditong makukuha. So ako, okay na ako doon kasi magagamit ko siya especially this summer. But then, yung dry down or yung once it started to settle on your skin, doon mo na makukuha yung mixture of parang white floral and rose scent niya. It's a clean type of rose. Sabi nila, grandma daw, but then, on me, hindi. Siguro talaga unique lang yung scent, no? Iba-iba siya ng projection depending on the body or, alam niyo yun, sa personal opinion mo sa kanya. Pero para sa akin, it's more of a young scent. Sabi kasi nila, matanda daw yung amoy na to. Pero sa akin, mas bagay siya sa bata. Ayan, it's a type of fresh, clean rose na hindi offensive sa pang-amoy ko. The dry down of this is my favorite part. Lumalabas yung onting vanilla, onting gourmand aspect niya na hinahaluan nung parang powdery, slightly rosy, woody scent. Sobrang ganda niya on the dry down. That's my favorite part. It is clean, it's powdery, it's giving parang princess vibe. It's very soft yet very chic. Alam mo yun? Alam mo yung parang clean girl in pink. Di ba usually yung mga clean girl naka-plain white, naka-beige? But then yung amoy niya, you look polished, you look clean, but in pink hues. Parang gano'n yung nai-imagine ko na vibe sa kanya. Pinost ko siya sa TikTok and sabi ko, it's giving princess vibe. It smells so refined. It smells so clean and elegant. Gano'n yung naaamoy ko sa kanya. Hindi siya yung rose scent na parang iiwasan or pinangingilagan natin because may tendency na, ayun nga, mag-amoy mature. This is a young type of rose. Alam niyo, medyo teenager, medyo 20s yung vibe na nakukuha ko sa kanya.
That's just me. Yung iba kasi talaga hindi ganun yung nakukuha nila. Pero for me, ayun talaga. So, ito ay malapit dito sa scent na to. Only difference na meron sila is this one is less rosy and more parang gourmand scent. More of a nutty vanilla yung nakukuha ko dito. Unlike dito na powdery rose yung dry down niya, medyo mas matapang siya in terms of projection kapag in-spray mo siya. Talagang maaamoy na maaamoy kasi to eh. Sobrang tapang talaga ng scent na to. But this one, medyo mas tame down siya. Pero sa akin, okay lang yun because sometimes, hindi ko siya mai-spray. Hindi ko siya magamit ng nasa labas kasi maaamoy talaga ng lahat. And medyo sensitive ako sa ganun kasi ayoko na yung parang ma-offend sila na sobrang tapang naman ng in-spray nito. Ayoko ng ganun. So, sa akin, okay lang yung talagang projection nito. Sakto lang siya for me. Sobrang nagustuhan ko siya and ayun, hindi ko na siya ibebenta guys kasi sabi ko nga ibebenta ko pag di ko nagustuhan. So, in terms naman of longevity, mas nagtatagal si Shalina. Maybe because it projects more than this. Maybe 4 to 6 hours. Ganun yung pinakang average niya na maaamoy mo pa siya. Pero sa akin, wala na akong problem doon kasi mura siya and then mabango naman siya. So, I don't mind respraying this. And sabi ko nga, yung opening niya hindi ganun katapang. So, okay lang ako mag-respray nito even sa isang room na may ibang tao. Wag lang yung masyadong malapit sa akin. Overall, sobrang nagustuhan ko yung performance nitong si Amirat Al-Erab Privé Rose. Talagang hindi ako nagsisi kahit nagpabudol naman ako sa Westworld. So, ayun lang for this video. I'm not sure kung may mga interested sa inyo kasi alam ko na yung mga nanonood sa akin, more of parang Bath and Body Works and Victoria's Secret fan. But if you are like me, na medyo nagtatry sa mga perfume pero walang ganun mga kalaking budget, you might want to try Arab perfume kasi medyo mura sila. Pero yung quality nila guys, the best. Kasi nga siguro yung Arab perfume is targeted talaga siya sa mainit na panahon. So, bagay siya sa Pinas. So, that is all for this video. I hope you enjoyed this video and you found this helpful. If you did, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and share this to your friends. Again, yung Westworld PH, lalagay ko sa baba. If mahilig din kayo sa perfume at gusto nyo na matry yung mga Arab or Middle Eastern perfume, thank you so much for watching. Bye!